Hello guys! And we're back for the last episode of our multi-year PMES video series. Episode 5 is about Phase 4, Performance Rewarding and Development Planning, and I will give other tips on PMES. Syempre, excited na tayong matapos ang lahat ng report natin patungkol sa PMES, kaya huwag kakaligtaan ang paggawa ng development plan na siyang last part ng ating IPCRF. Aside from this part of this video, titingnan na rin natin ang mga stipulations ng memo about Phase 4 at syempre sisilipin na rin natin ang mga tools or forms for multi-year PMES na galing mismo sa DepEd link. Kaya naman, let's go! Nandito na tayo sa bahagi ng DepEd Memo number 89 Series 2025 kung saan makikita ang tungkol sa Phase 4, Performance Rewarding and Development Planning. Sa Phase 4 nga, nakatuon tayo sa Rewarding and Development Planning. Ang final performance ratings ng mga teachers ang magiging basehan para sa recognition, rewards at development opportunities. Kung may teacher na nagpakita ng exceptional performance, ayon sa memo, eligible sila sa promotion o career progression, scholarship, trainings at learning and development programs, incentive, awards at iba pang recognition ng DepEd. Bukod dito, gamit ang year-end review, magtutulungan ang ratee at rater para matukoy ang areas for growth para sa susunod na school year. At syempre, hindi ko na masasagot ang ibang tanong ninyo kung may bonus ba kung mataas ang rating natin. Dahil ako rin, tinatanong ko yan at syempre, umaasa, di ba? Pagkatapos ng year-end performance review, kasama ang rater, magtutulungan ang ratee para ma-finalize ang Individual Development Plan o IDP para sa susunod na school year. Ang IDP ay dapat malinaw na nagpapakita ng first, strengths and development needs. Dito makikita kung saan ka mahusay at saan ka pa pwedeng mag-improve based sa year-end review. Second, coaching at mentoring needs. Kung anong tulong o gabay ang kailangan mo sa loob ng school year base sa feedback at coaching sessions na naganap. And third, alignment sa school improvement plan. Ibig sabihin, hindi lang personal growth ang tinitingnan, kundi pati contribution mo sa goals at priorities ng school. Sa madaling salita, ang IDP ay parang roadmap ng iyong professional growth. Pinapakita natin kung saan ka malakas, ano ang kailangan mo pang i-develop, at paano ka makakatulong sa improvement ng buong paaralan. Kung makaka-avail po kayo sa aking digital product na PMES Mid-Year Guide, magkakaroon kayo ng guide kung paano gawin ang IDP tulad ng nababanggit dito. Sa Phase 4, mahalagang malinaw sa inyo kung sino ang ratee, sino ang rater, at sino ang approving authority. Kaya naman, lagi tayong mag-base sa ratee, rater, approving authority matrix. Halimbawa, ang head teacher na may teaching load, ang rater niya ay ang school head at ang approving authority ay ang assistant schools division superintendent. Ang master teacher, kahit elementary man, junior high school or senior high school, ay nire-rate ng school head at ang approval ay assistant schools division superintendent. Para sa mga teachers 1 to 7, depende kung may master teacher o wala, iba-iba ang pwedeng rater at approving authority based sa matrix. Pag-aralan ninyo itong mabuti. May special case din sa ALS teachers, school-based, nire-rate ng master teacher o department head, at ang CLC-based ay nire-rate ng functional division chief. Mahalaga na aralin natin ang matrix na ito o kaya naman ay kabisaduhin para masiguro na tamang proseso ang masusunod sa performance management. Malaki kasi ang problema kapag nagkamali ka sa signatories mo dahil pwedeng maging ground for disqualification sa reclassification at promotion ang bagay na ito. Kaya always refer to this table kung hindi ka sigurado. May mga special cases din sa performance evaluation na kailangan nating malaman. Una, pwedeng i-reschedule ang full period classroom observations kung may special or meritorious reasons at kailangan i-approve ng authority. Halimbawa, may natural
Halimbawa, may natural calamities gaya ng bagyo o lindol or personal circumstances tulad ng pregnancy, injury or illness o kaya ay kung bagong hire ka during the mid-year. Pangalawa, kung may personal movement, transfer, reassignment o detail, ang ratings at NCOI documents mo sa dating school ay pinapahalagahan at isinasama sa bagong school para tuloy-tuloy at fair ang evaluation. Pangatlo, kung may promotion sa mid-year, kapag nakaserve ka ng 90 days o higit pa sa bagong position, gagamitin ang tools ng bagong career stage. Kapag kulang ka sa 90 days, gagamitin pa rin ang dating tools pero ang dating rating at documents ay valid pa rin. At panghuli, kung granted ka ng official leave o scholarship for 6 months hanggang 3 years, gagamitin ang IPCRF rating mo sa huling rating period. Ang layunin nito ay para siguraduhin na fair, consistent at naaalala ang totoong sitwasyon ng bawat teacher. Para sa multi-year PMS, may mga tools at forms tayong pwedeng gamitin para mas maging smooth ang evaluation at monitoring. May Annex A, Teacher Self-Assessment, Annex B, IS Plan Template, Annex C, PMS Tools per Career Stage mula beginning, proficient, highly proficient hanggang distinguished teachers. Mayroon ding PMCF sa Annex D para sa monitoring at coaching at COT naman sa Annex E para sa classroom observations. Kasama ang full rubric, rating sheet, observation notes at inter-observer agreement form. Huwag kalimutan ang EIPCRF sa Annex F para sa digital computation ng ratings. Hindi ninyo kailangang i-create ang mga ito from scratch. Available na lahat sa DepEd link except sa ating EIPCRF. Ngunit kailangan mo ng DepEd official email para ma-access ang mga ito. Nandito ang link na sinasabi ko, hindi pa kompleto nga sa ngayon ang laman dahil hindi pa uploaded ang EIPCRF sa oras na in-upload ko ang video na to, pero for sure ay maglalagay din ang DepEd kaya don't worry. Sa ngayon, nandito na din ang ESAT tools, automated na po ito. Nandito na rin ang Instructional Supervision Template. Ito naman yung PMS Tools for Teachers kung saan makikita ang mga MOVs na kailangan per objective. Dito po ang basis ninyo kung ano ang mga kailangan nyong i-ready lalo na sa NCOI documentation. Nandito na rin ang bagong PMCF template na gagamitin ng ating mga master teachers. Bago po kasi ang template na ito ngayon. Nandito rin ang mga COT or Classroom Observation Tools. Ito yung ating mga rating sheets na bago. By the way guys, kung gusto ninyong i-avail ang ating digital product na PMS Mid-Year Guide, pwede kayong mag-PM sa aking FB page, Teching Teacher. May kasama na ritong sample ng IS Plan, IDP, PMCF, pati na rin ang iba pang mga kailangan ninyo, lalong-lalo na sa NCOI documentation. Meron na rin itong sample lesson plan kung saan makikita ninyo ang proper way of annotating the lesson plan para prepared po kayo for classroom observation. At dito na nagtatapos ang mahaba-habang discussion natin on multi-year PMS video series. I hope marami kayong natutunan at mas naging malinaw sa inyo ang proseso ng performance management evaluation system ng DepEd. Sa mga susunod na video, susubukan nating isa-isahin ang mga bahagi na nakakalito pa rin lalong-lalo na sa COI and NCOI objectives at kung paano gawin ang iba pang mga reports na attached sa policy na ito tulad ng ESAT. Kaya subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe para siguradong updated ka sa ating new uploads. Don't forget to like, comment, and share na rin ang video na to sa inyong mga teacher friends. Paalam! Happy Teching Day!